sa kababaihang Muslim for Solidarity and Peace. Okay? Ngayon naman ay pakinggan natin ang solid Duterte Group, speakers group na nagbo-volunteer bago ang isang councilor na magbibigay ng mensahe. Palalapitin natin ang gustong magbigay ng mensahe at ating bibigyan ng process para po isa-isa natin ang paglalagay ng mga magsasalita. Ito po siya na lang magpakilala ng kanyang sarili at ng kanyang organisasyon. Mula po ito sa Duterte Volunteers Speakers Group. Okay, maraming salamat po ka Eric sa ating pong lahat na nandito. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa ating lahat. Nais ko lang unang bigyan napansin yung salitang BBM, no? Kasi nahalal siya sa pwesto. Ang tawag doon sa BBM ay Bongbong Marcos. O hindi, budol-budol si Marcos. Kaya nagbubudol po tayo doon. Yun nga po yung BBM. Ang ibig sabihin po ng BBM ay bagong buhayang Maninila. Yung BBL ay Maninila sa kabang bayan na kailangan lipulin. Yun po yung BBM, BBL na binibigyan ko po ng kahulugan. Isa sa punto po, bago pa ako nagsasalita, kayo nasa Luzon, madaling pumunta kami, galing pa po kami ng Mindanao. So para po maglabas ng ating saloobin, galing pa po Agusan. Actually, kami po kasi ang kumakatawan din na pinakilala namin yung Solid Duterte Family Worldwide. So hindi lang po nationwide, madami pong mga sumusuportang mga OFW po sa Solid Duterte. Tinatanggol natin yung tamang paglilingkod ng Duterte. Yun po yung pinakauna na gusto kong bigyang diin. Nasa pamamahala po ng Duterte, una siya nakilala sa Davao, na kung saan ang Davao ay tinatawag na branded, no? Yung Davao na the most safest city ever to live throughout the Philippines. So dahil doon sa kanyang pamumuno, na kung saan nakikita natin na kanyang winawarningan yung mga kriminal na huwag gumawa ng anumang krimen dahil magagawa kayo ay may kalalagyan kayo. So ang punto, ang resulta sa pagkikita na strong will at talagang kung ano yung sinasabi ay kanya pong ginagawa. At mula sa Davao, dinala po niya ito sa buong Pilipinas na hindi po nakakalimutan ito ng taong bayan. Kaya ito po ang legacy ng Duterte na kung saan hindi ka mag-agap-agap, andap-andap na paglabas mo baka maging biktima ka ng isang kriminalidad. Pero dahil nga po sa advokasya ng Duterte, nakikita po natin na ang resulta, ang may natatakot lang sa Duterte ay walang iba, kundi yun lang po mga kriminal o gumagawa po ng hindi ayon sa batas. So ito po ang ng Duterte. Legasya po ng Duterte. Kabaliktaran po sa ngayon na kung saan sa kanyang panunungkulan ay walang puwang ang droga at sabi nga niya, magkakahit pulis o sundalo o mga kriminal na gumagawa una sa droga o kung anumang kriminalidad ay talagang may paglalagyan. Yun po ang unang nilalabanan. Kaya ulitin ko, ang resulta ay isang kapayapaan na nakikita natin yung peace and order na naranasan sa Davao at ng buong Pilipinas. At yun po ang gusto natin maipatuloy at manatili na yun ang ating mararanasan po. Yun po yung pinakauna natin na advokasya ng Duterte administration po. At ang pangalawa naman po, ang ating tinitignan sa ngayon, yun nga po yung budol-budol yung Marcos na yan, na kung saan nabudol tayo. At ito nga po yung pag-aabuso din ng mga Marcos na hindi ko na gaanong bibigyan ng diin. Ganito lang kasimple, kung sino yung ginawan na nagiging biktima at meron ngang ebidensya na nilaslas yung liig ng ating minamahal na 32 milyon na sumuporta sa ating mahal na Presidente, at siya pa ang inipit at binaligtas pa. At kung alin sino ang biktima ay siya yung dinasuhan at pinasabuhin na. Yung gumawa o yung biktima o yung kriminal ay hindi
ngayon ang hinabol dahil ang biktima ay kalawang pinakamataas na posisyon sa